the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Greetings in the name of the Lord. Kumusta na po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din po ang inyo pong mga pati po sa inyo at welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. At ngayon yung nasa part 3 na po tayo, part 2 ng chapter 3 ng study of Romans chapter 3. At ngayon po nasa part 2 na po tayo. Last time na pag-aralan po natin doon sa verse 1 to 10. At ngayon po hanggang 10 to 20. Balikan po natin hanggang 10 to 20, God willing. Matapos po natin ito, mga 45 to 1 hour. At ngayon po mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dumadalangin po sa inyo. Umaasa po kami, Panginoon, sa inyo ng habag, ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Kami po ay nagpapalinis po sa inyong harapan at nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang amin pong wisdom. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we ask for wisdom, O God, and even, Lord, sa aking mga kapatid na nanunood ngayon, ganun din po, Panginoon, ang iyong lingkod. Use me, O God, as an instrument lamang. Give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness. As we're going to study the book of Romans chapter 3. In Jesus' name, amen and amen. Welcome po sa ating pong Bible study sa Jesus ang Daan, tuwing Monday to Tuesday. Ngayon po, nandito tayo ngayon sa Romans chapter 3, part 2, at we're going to study in verse 10 to 20. Ngayon po mga kapatid, kung mayroon po kayong mga tanong, halimbawa na mayroon po kayong hindi gustong hindi na unawaan, gusto niyo i-clarify po, pwede po kayong mag-comment at Lord willing, pwede po nating masagot. Maari po sa ganito ring live or maaring personal para ma-address po natin sa inyo yung inyo pong katanungan. At may mga ilan nagtatanong at sa tulong po ng Panginoon ay nasasagot naman po natin sila. Amen? So, salamat naman sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid, dito tayo ngayon sa Romans chapter 3. Romans chapter 3 in verse 10. We're going to start in verse 10 para ito nga po mga kapatid, isulat po ito ni Apostol Pablo sa Romans, sa mga taga-Roma, at ina-address po niya rito yung mga katanungan po nila at yung mga palatuntunan ng isang Kristiyano. Napag-aralan na po natin nung nakaraan mga kapatid, nung chapter 1 ay in-address po niya, very specific po, para sa mga hintil, sa mga Gentiles na hindi nakaalam ng aral ng salita ng Diyos, hindi nila nalaman ang kalooban ng Panginoon, kaya yung lahat ng kasalanan makikita natin dito sa chapter 1. Sa chapter 2 naman, napag-aralan po natin, dahil yung mga Israelita, yung mga Jews, doon nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Parang sinasabi nila na hindi kami kasama dyan. Mayroon kaming, ang aming mga ninuno ay may namin yung aral yan. Ngayon, ipinapaliwanag ito sa kanila ni Pablo na hindi dahil alam niyo yung aral, hindi nangangahulugan nito na kayo ay excuse na. Hindi nangangahulugan nito ngayon na dahil sa inyo nakipagtipan ng Diyos sa inyong mga ninuno, alam ninyong aral, kayo ngayon ay justified na sa kautusan. Here in chapter 3, ina-address po ito ni Apostol Pablo na yung mga tanong, mga sagot at yung mga paratang po sa kanya. Napag-aralan po natin dito na verse 1 to 10, makikita natin nga yung advantage ng Jews sa mga Gentiles. Kasi Gentiles, ulitin ko po ulit, pag ikaw ay hindi isang Israelita, if you are not an Israelite, you are not a Jews, that means you are Gentiles. Whatever nationality, anuman ang nationality mo, anuman ang lahi mo, ikaw ay Gentiles. At dito makikita po natin mga kapatid na here in sa atin pong pinag-aaralan na kung saan
itong mga Hudyo nga, mga kapatid, yung Jews na parang sinasabi nila na special kami. Ano? Dahil mayroon kaming mga benefits, dahil kami ay, ang aming mga ninuno ay nakipagtipad, alam namin ang kautusan. Sinagot ni Apostol Pablo in verse 2 na, yes, mayroon silang benefits. Bakit? Kasi yung oracle of God, yung kautusan, yung salita ng Diyos, alam nila, napag-aralan nila, that is their advantage. Yung iba, hindi nila napag-aralan. Yung mga Gentiles, hindi nila alam. Ngayon, ang ine-explain ngayon ni Apostol Pablo ngayon, pagdating dito sa verse 9, hanggang 10, mamaya titignan natin dito sa 10, sabi niya dito, as the scriptures say, no one is righteous, not even one. There is none righteous, no, not one, not even one. No one is truly wise, no one is seeking God. No one is seeking God. Ngayon, tinitingnan dito, sinasabi ng Apostol Pablo na, there is none righteous, no, not one. Na, okay, yung Gentiles, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang Israelites, ang Jews, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yung batas, yung mga moral law, yung mga 613, mga napakaraming mga batas, na palituntunan, hindi pa rin kayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yes, ang advantage ninyo, alam ninyong aral, unlike dito sa Gentiles, hindi sila nakalam. Pero pagdating, sabi niya, wala nang kaibahan. There's no difference of the Jews and the Gentiles. Pagdating ito sa pagsunod at sa pagsuway. Bakit? Kasi pagdating sa Panginoon, nandito na tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon, yung grace na tinatawag na justification by grace through faith. Justification by grace through faith kanino? Sa Panginoong Hesus. Ngayon, pagdating sa Panginoong Hesus, yung biyaya, pare-pareho tayo. Pareho yun na grace ang kailangan. Ito yung Ebanghelyo, sinasabi ni Apostol Pablo. Grace dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi walang matuwid, wala kahit isa. Hudyo nakaalam ng salita ng Panginoon, ang mga Gentiles hindi naalam ang salita ng Diyos, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, justification by grace through faith, ngayon, ang Hudyo ngayon at ang Gentiles ngayon, pagdating sa Panginoon, pare-pareho, kailangan ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo kasi pwedeng kumbaga yung iyong mabubuting gawa, i-display mo, yung alam mo. Alam niyo po mga kapatid, ito pagdating po sa kautusan, if you are going to study the Bible in the book of Matthew, kung dito sa Matthew chapter 5, makikita natin dito na ang sinasabi ng Panginoong Hesus na ang mga scribes and mga Pharisees, pagdating sa religious, walang katulad, talagang sila po ay matindi sa pag-aaral. Pagdating sa mga law, ganun po sila passion pagdating sa ng Diyos. Pero ngayon, sige, sabi ng Panginoon, gusto niyo yung standard? So, be holy, for I am holy. So, kaya nga, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos, walang nakaabot kahit kanino. Pwede kasi natin sabihin na yung isang tao ay mabait, mabuti. Yung tao. Sa standard po ng tao yon. Pero pagdating po sa Diyos, mga kapatid, yung kabutihan natin, hindi nakaabot sa pamantayan po ng Diyos. Bakit? Sinuportahan po ito ni James. Chapter 2 verse 10, di ba? Whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all. Ang tumutupad sa buong kautusan, lumabag sa isa, lumabag sa lahat. So, ibig sabihin, wala pa rin talagang nakaabot sa pamantayan po ng Diyos. No one is righteous, not even one. No one is truly wise. No one is seeking God. So, anong ibig niyang sabihin dito? No one is seeking God. Ibig sabihin, wala na ba talagang mabuti? Now, i-explain natin. Pwede kang mabuti sa ibang mga bagay. Mabuti kang ama, mabuti kang ina, mabuti kang trabahador, mabuti kang kapatid, Pero hindi sa lahat ng bagay, mabuti ka. Kasi there is only one good, and that is God. Do you remember yung young rich man na tinawag niya ang Panginoon? Ang sabi niya, Rabbi, sabi niya, good teacher, good. Sabi niya, why do you call me good? Sabi niya, there is only one good, sabi ng Panginoon, but God. There is only one good. So, what do you mean? Why you call me good? Means you're calling me now God? Why are you calling me good? Bakit mo ako tinatawag na good? Mayroon lang isang mabuti kundi ang Diyos lang. Kasi nga,
Pwede kang mabuti sa ibang bagay, pero hindi lahat mabuti ka. Hindi kayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos, mga kapatid. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang nag-ahanap sa Diyos. Bakit? Sa biyaya lang ito ng Panginoon eh. Kaya ka nanampalataya sa Panginoon. Kaya ka nakasunod sa kanyang kalooban dahil lamang sa kanyang biyaya. Ang pagsunod mo nga sa kalooban, ang Panginoon pa ang nag-initiate. Kay Moses, ang Panginoon ang unang tumawag. Yung mga propeta ng Panginoon, ang Panginoon. Ang Panginoon mismo ang gumawa ng hakbang, mga kapatid, para tayo'y abutin. Hindi natin kayang abutin ng Diyos, mga kapatid. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos ang umabot sa atin. Yan ang kaibahan natin sa dalawang klase lang relihiyon sa buong mundo. Unang-unang relihiyon, mga kapatid, ang unang relihiyon sa pamamagitan ng kanilang mga alituntunin, ng mga religious, mga ritual, inaabot nila ang Diyos. Pilit nilang inaabot ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, humanitarian, lahat. Ito yung unang relihiyon, inaabot nila ang Diyos. Ngayon yung pangalawa naman, mga kapatid, pagdating sa Christianity, hindi natin kayang abutin ang Diyos. Kasi ang Diyos po natin ay banal. Ang Diyos ang umabot po sa atin. Hallelujah. Paano niyo po ginawa yon? Alam po natin, mga kapatid, na nawa sa Bible study natin sa susunod, pag-aaralan po na. Actually, nasa YouTube po natin yan sa True Gospel Church. Pinaliwanag ko po dyan na si Jesus ba ay Diyos? That is 1 hour. Kung si Jesus nga ba ay Diyos? Kasi may nagtatanong dyan, yung mga dinideny po nila yung kanyang divinity and deity ni Christ, yung kanyang divinity, yung pagiging pagka-Diyos niya. Nandun po, mga kapatid, lahat ng mga scripture, iniisa-isa po natin doon for 1 hour, in-explain po natin na si Kristo ay, si Kristo is more than a prophet. Siya ay higit pa sa guro. Siya ay nagkatawang tao dahil siya ay Diyos. Doon natin mapag-aralan po yan, mga kapatid. Ngayon, dito, walang nakakaunawa, walang nag-ahanap sa Diyos. Kasi kung hindi rin kumilos ang Diyos sa iyong buhay, hindi mo naman hahanapin ang Panginoon. Ganun po yan. Alam niyo po, mga kapatid, ito. Pagdating kasi sa pananampalataya, basic lang, pananampalataya. Pag sinabi mong pananampalataya, mga kapatid, ito. Okay, faith. Pag sinabi mong faith, unquestioning belief does not require proof or evidence. Sabi ng dictionary, faith, Hebrews 11:1, is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. That means, pagdating sa New Testament, dalawang ibig sabihin nun Pag halimbawa, faith, believe, trust. Sinam up yun. Yung faith na yun. Believe, trust, faith. Alam niyo po, mga kapatid, kahit yung faith natin, yung faith po natin, mga kapatid, biyaya ng Panginoon niya. Without the grace of God, hindi ka rin makapanampalataya sa Panginoon. Kaya pagdating, mga kapatid, doon sa kabanalan po ng Diyos, pagdating po doon sa kaligtasan, wala tayong may ikukontribute, wala tayong maidadagdag dito. Ito ang gustong iparating ni Apostol Pablo sa mga Jews. Ito yung kanyang gustong iparating sa kanila. Ito yung ebanghelyo. Ito ang kailangan ng tao. Kasi walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang nag-ahanap sa Diyos. Actually, alam niyo po, mga kapatid, sa itong there's none righteous, none not one, sinabi rin dito sa Psalms. In the book of Psalms, nasa Psalms din ito. Kaya nga sinasabi ayon sa nasusulat. Pag sinabing ayon sa nasusulat, that means nakasulat yan. Sinabab kasi nila pagdating po doon sa Old Testament, meron pong tinatawag na yung prophet at saka yung the writing, the law of the prophet. Yung mga kautusan na yon, yung mga writing, kasama yung mga Psalms, Ecclesiastes, mga ganyan po yan. Tapos mayroon pong mga minor prophet, major prophet, yung mga kasulatan po ito. Pero pagdating sa Sadducees kasi, ang sinusunod ng Sadducees, yung 5 books of Moses, yung tinatawag po natin na Pentateuch or yung Torah, which is composed with 5 books of Moses na sinulat niya, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Isa po ito sa mga teachers of the law rin, in the time of Jesus, yung mga Sadducees. Kaya nga minsan, ang mga Pharisees kasi at Sadducees, may mga kaibahan itong dalawang ito. Minsan meron din silang hindi
pagkakasunduan eh. Kasi itong mga Sadducees kasi, ang pinaniniwalaan lang yung 5 books of Moses. Unlike sa mga Pharisees, even yung mga writing ng mga prophet in the Old Testament, yung mga Psalms, pinaniniwalaan nila ito. At ang malaking difference pa nila, itong isa hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang Pharisees naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya nga nung nag-testimony si Apostol Pablo kay Felix, doon sa Book of Acts, makikita po natin doon na sila ay nahati, they are divided, nag-divide sila. Kasi yung Pharisees, tsaka itong Sadducees, di sila naniniwala, di sila naniniwala sa anghel, di sila naniniwala dito sa there is life after death, di sila naniniwala doon, pero yung mga Pharisees naniniwala dito. Pero ito po yung pinaniniwalaan natin mga kapatid, na kung saan nga yung pagkatapos ng kamatayan ay mayroon pong buhay. Ito yung ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa mga mananampalataya. Kasi marami po silang tanong dito. Actually, hanggang sa chapter 16 po ito, hanggang chapter 16 lang po itong Romans na ito. Pero kung pag-aaralan po natin yung step by step kung paano nyo pa in-address, napaka-ganda ng kanyang pagkakasulat ni Apostol Pablo dito sa gospel na ito. And here, wala po tayong mga pupuntahan po ngayon mga kapatid na mga cross-reference po rito. Ano lang dito, yung mga verse by verse, tapos explain po natin para madali po nating maunawaan, maintindihan yung mga kahulugan po nito. Para hindi rin tayo masyadong magtagal. In verse 12, the Bible says that all have turned away. Kaya nyo, mga kapatid? All have turned away, all have become useless, no one does good, not a single one. Huh? What do you mean by not a single one? Ano sa standard nga ng Panginoon yan, mga kapatid? All have turned away. All have become useless, no one does good. Not a single one. Pagdating nga doon, even in the Old Testament, sinabi yan ni Prophet Isaiah, in Isaiah chapter 64 verse 6, the Bible says, yung ating mga mabubuting gawa, our good deeds is like a filthy rags. Filthy rags lang. Maruming basahan sa harapan ng Diyos yung ating mabubuting gawa. Isipin mo na yung pinakamagandang gawin mo sa buhay. Yung pinakamatuwid mo ng ginagawa. Isipin mo yun, isang maruming basahan pa rin sa harapan ng Diyos. Bakit? Mga kapatid, yung ating Diyos kasi ay punong-puno ng kabanalan, mga kapatid. If you're going to study yung even from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, makikita po niyo mga kapatid, yung mga law, yung mga writing doon, kung paano napaka-specific ng Panginoon, yung mga sukat, yung mga gamit, kung paano naka-consecrate, sagradong mga bagay, at dapat, very specific doon na yung pagsunod, huwag kang sasaway, kasi pag sumuway ka, mayroong kalapat na konsekwensyon. Kaya nga pagdating doon sa batas, mga kapatid, wala talagang makaabot. Wala kahit isang tao. Kasi kung mayroon nakaabot, mga kapatid, ang katotohanan, hindi na kailangan pumarito ang Panginoon. Kasi nga yung atonement, pag sinabi natin atonement, ito yung mga ginagawa po nilang pagsasacrifice po nila ng mga hayop. Lagi-lagi yun nilang nagsasacrifice, araw-araw, bukod pa doon sa mga arawan nilang sacrifice, mayroon pa yung mga taon-taon na sacrifice nila, bukod pa doon yung taon-taon na pumapasok yung high priest doon sa dalawang kabanal-banalan, na kung saan i-represent niya yung lahat ng kasalanan ng mga Jews, pati yung kanyang kasalanan, at tiyakin niya, physically, malinis siya. Tapos yung handog niya, kailangan, walang dungis, walang bahid, without spot, without wrinkles, dahil kapag hindi, yung hindi tinanggap ng Diyos ang kanya pong, yung kanilang pong handog. Actually, hindi yung purong yung hayop ang dadalhin niya sa dakong kabanal, yung dugo lang, ibibisik niya doon sa, mayroon kasing Ark of the Covenant doon, na kung saan nasa mercy seat, dalawang cherubim na anghel na kaganon ang pakpak doon. Sa loob noon, mga kapatid, nandoon kasi yung mga rod of Aaron, yung mana, at saka yung tablet stone na binasig ni Moses nang binigay sa kanya ng Panginoon, yung 10 utos doon sa Mount Sinai or Mount Horeb na tinatawag, nung nakipag-usap siya sa Diyos ng 40 araw at 40 gabi. At dito, doon kasi mga kapatid, sa dakong kabanal-banalan, alam nyo, mayroon kasing ilawan bago ka pumasok doon. Pero pagdating doon sa dakong kabanal-banalan, wala na pong ilawan doon. Kasi yung Shekinah glory ng Panginoon ang magniningning doon kapag tinanggap ng Diyos ang kanila pong handog. At malalaman yon kasi literally mag-uusok yon.
Uusok yun, ibig sabihin tinanggap ng Diyos, kaya nga walang ibang pupasok doon, hihilain na lang, mayroong tali kasi yung high priest, hihilain na lang siya pag hindi na kumakalansing. Pag kumakalansing, ibig sabihin, okay pa. Pero pagkatahimik na, there is something wrong. Hihilain na lang kasi walang ibang pwedeng pumasok doon, kundi yung high priest lang. Taon-taon yun ginagawa nila. Atonement means to cover up their sins. Pero hindi to talaga na-wipe out ang kanilang kasalanan. Kaya nga yung kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo, hindi lamang to cover up their sin, but to wipe out their sin. Hallelujah. Lahat na, simula sa iyo, sa akin, at mga salaumang tipan, lahat yung kasalanan ng Panginoon ay sapat na pambayad sa lahat ng kasalanan ng tao. Kung si Kristo ay tao lang, sinong tao na pwedeng bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao? Ang Diyos lang ang pwedeng magbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. At magagawa lamang ng Diyos yon kung siya'y magkatawang tao. John chapter 1 verse 14. The Word become flesh and dwelt among us. Ang salita naging tao at nakipamayan sa atin. God cannot die, but in order to Him to die, He must become man, because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan, at sapat ang dugo ng Panginoon na pambayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Oh, praise the Lord! Thank you for the blood. Thank you for the precious blood of Jesus. Kaya taon-taon yan, mga kapatid. Nakuha nyo? Yung sikay na glory ng Panginoon ang magniningding doon sa dakong kabanal-banalan. Pero anong nangyari? Taon-taon ginagawa nila yon hanggang sa dumating ang panahon na ang Panginoon, yung glory ng Panginoon umalis na, wala na doon. Wala na yung glory ng Panginoon. Ginagawa nila yon, ritual. Kaya nga, for 400 years, more than 400 years, there is no living prophet in Israel. Walang himala, walang propeta, wala lahat. Kaya nung dumating ang Panginoong Yesus, lahat nagulat kasi lahat ng klase ng himala nakita nila ng kanilang mga mata. Sign, wonders, and miracles, lahat nakita nila. The greatest miracle of all is the miracle of Jesus Christ. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Verse 13. Their talk is foul, like the stench from an open grave. Stench. Yeah? From an open grave. Their tongues are filled with lies. Snake venom drips from their lips. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Hallelujah. Kaya nga tama si Isaiah, di ba? Sa Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Tayong lahat, sabi doon, ay parang mga tupang ligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Tayong lahat, hindi Sam, tayong lahat ay parang mga tupang ligaw. Isipin mo yung tupang ligaw? Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. That is the most messianic prophecy in Isaiah chapter 53 verse 5 to 7, mga kapatid. Pagdating po sa mga propesya na yan, lahat, mga kapatid. Thank you for the grace of God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala po, mga kapatid. Walang nakaabot sa atin. Pati yung ating pananampalataya. Paano ka naligtas? Dahil nanampalataya ko. Kapatid, kahit yung pananampalataya mo, biyaya ng Panginoon yun. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Hindi yung mga theology mo. Hindi yung mga certificate mo. Hindi yung gaano ka-fluent, kagaling, sa pagdating sa theology. Hindi papasa sa Panginoon, mga kapatid. Hindi pwede. Amen? Hallelujah. Their mouths are full of cursing and bitterness. They rush to commit murder. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Alam mo, mga kapatid, pagdating kasi rito, mga kapatid, alam mo kasi, mga kapatid, meron tayo kasing tinatawag na minanang kasalanan .
Hindi likas kasi sa atin na hanapin natin ang Diyos, hindi likas sa atin na gumawa tayo ng mabuti kung wala. Actually, mayroon ang binigay ng Panginoon yung konsensya na tinatawag. Napag-aralan natin yung chapter 1 eh. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman nila hinanap ang Diyos eh. Purihin ang Panginoon dahil kung wala ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang Diyos sa ating buhay, naku, tanggalin mo ang God, wala nang good. Wala na. Tanggalin mo ang Panginoon, wala na. Pag tinanggal mo ang good, anong mayroon na lang? Kasamaan na lang. Kaya nga pagdating doon, mga kapatid, doon sa blessed hope na hinintay po natin, mga kapatid, nako, wala na. Pagka kinuha ng Panginoon yon, sa isang kisap mata, kapag tayo po ay kinuha ng Panginoon, maiiwan sino maiiwan, mga kapatid. Kaya nga puro kaguluhan yun. 7 taon yun, nakaguluhan. Wala nang magbabayad ng buwis, kanya-kanya na. Tapos ang magre-reign yan, ang Antichrist na, nako. Tatatakan na lahat, pipilitin ka na magpapatatak ka na. Sa susunod, pag-aaralan po natin yan, mga kapatid. Wala. Kung wala yung banal na espiritu na magkukonvict, hindi na sila magpapatawad sa isa't isa. Magkakanya-kanya na lang. Now here, in verse 16, destruction and misery always follow them. They don't know where to find peace. They don't know where to find peace. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Sipin mo, dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Kasi yung daan ng kapayapaan, mga kapatid, si Kristo. Kung wala si Kristo sa buong buhay, walang kapayapaan. Ganun lang po yun. Kasi si Kristo yung magbibigay sa iyo ng tamang daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Ulitin ko yan ha. Kung wala si Kristo, walang daan ng kapayapaan. Tuturo lang sa iyo yung daan kung paano ka magkamit ng kapayapaan. Tinan mo ha. Kung wala si Kristo, ang relihiyon, ang mga Hudyo, ituturo lang yung daan ng kapayapaan. Pero kahit yung daan ng kapayapaan, hindi pa rin nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pag wala si Kristo, sa buhay ng isang tao, ituturo lang sa iyo kung paano mo makamit yung daan ng kapayapaan. Pero pag mayroon si Kristo sa iyong buhay, tiyak nasa daan ka ng kapayapaan. Hallelujah. Yun ang kaibahan, mga kapatid. Pag si Kristo nasa iyo, tiyak ikaw ay nasa daan ng kapayapaan. Kung wala si Kristo, hinahanap mo yung daan ng kapayapaan. At the end of the day, hindi mo rin nasumpungan. Sapagkat yung kapayapaan na kayang ibigay ng mundong ito ay pansamantala. Pero yung kapayapaan na ibibigay ng Diyos ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. At ang Diyos lang ang pwedeng magbigay niyan. Hallelujah. At alam po natin, mga kapatid, na si Kristo ang daan ng kapayapaan. Kaya, mga kapatid, isuko mo yung righteousness, isuko mo lahat sa Panginoon. Kasi kay Kristo mo lang masusumpungan ang tunay, mga kapatid, tunay na daan ng kapayapaan. Hindi mo na kailangang hanapin. Pag wala si Kristo, hanap ka ng hanap, itinuturo sa iyo ng daan ng kapayapaan. Pero there is always something missing. There is always missing, mga kapatid. Kasi yung missing na yon, yung missing link na yon, si Kristo. Kaya pag mayroon si Kristo, mayroon kang kakontentuhan sa buhay. Kahit minsan ikaw ay nagkukulang ka sa ibang mga bagay, dahil mayroon si Kristo sa iyong buhay, ikaw man ay nagkukulang, laging napupunan ng Diyos dahil mayroon kang Kristo sa iyong buhay. Hallelujah. Amen? Purihin ang Panginoon. Now, here, in verse 18, they have no fear. They have no fear of God at all. Obviously, they have no fear of God at all. Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom where? In the Word of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi kung mayroon kang pagkatakot sa Panginoon, iniingatan mo ang kanyang salita na hindi masuway. Naalala ko yung kwento minsan ng aking kaibigang pastor, si Pastor
Carlos, sabi niya, meron akong nagtanong eh. Sabi niya, pare, wala naman yung asawa mo rito. Wala naman, nasa Pilipinas naman. Bakit ayaw mo mag-chicks dito, ayaw mo mamabae dito? Sabi niya, sagot niya lang, may takot kasi ako sa Diyos eh. Tapos yung kausap niya, hindi na nagsalita. Simple lang. Hindi niya na siya nagpasikot-sikot na mahal niya yung Diyos. Hindi maganda yun. Mayroon akong takot sa Diyos. Sipin mo, pag mayroon ka kasing takot sa Diyos, ano yan eh? Yan ang mayroon. Pag sinabing mayroon kang takot sa Diyos, hindi ka natatakot na parang pulis, na ay, mayroong pulis at wala kang civil ID, kumbaga wala kang civil ID, tinatago-taguan mo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. The fear of the Lord, ibig sabihin mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom where? Yung kanyang righteousness niya, yung kanyang katwiran, mga dulang ng kanyang salita, ay ang siyang ibig mo na nasusunod dahil mahal mo ang Panginoon. Kasi una, naranasan mo yung kanyang pag-ibig eh. Kaya kung ikaw ay nagkakasala, nalulungkot ka. Kaya humihingi ka ng tawad. Kasi talaga ang nais mo ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa iyo. They have no fear of God at all. Obviously, the law applies to those to whom it was given. For its purpose is to keep people from having excuses. You see that purpose? For having excuses and to show that the entire world is what? Guilty before God. Kita mo? The law designed to see more sin. Yung law mismo, yung kautusan ng Panginoon na ipinagkaloob, doon mo nga makikita, dahil sa kabanalan ng kautusan, makikita mo na kahit anong gawin ng tao, gusto nga ng Panginoon, sabi, tingnan yung mga scribes, yung mga Pharisees, iksid nyo yan, sabi niya gano'n, higitan nyo yan. Ngayon, wala nang hihigit kasi sa kanila doon eh. Pagdating doon sa kautusan, pero sige, ito yung gusto nyo, sabi ng Panginoon, okay, be holy, for I am holy. Wala na. For I am holy. Kaya pagdating doon sa Panginoon, yung justification natin, yung righteousness, justification by grace, through faith in Christ. So now, my belief in Christ, my faith in Christ, makes me holy. Not because I am good. He is good. Not because I go to church, I pray, I help people, no. But because He is good. My faith in Christ makes me holy. Amen? Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidadahilan ang sinuman. At dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. Sige, gusto nyong i-present your religion? You want to present it? Your religion can save you? Okay, present your religion. Your righteousness, i-present mo yan? Okay, kung tatanungin ka ng Panginoon, simple question lang. Bakit kanya papasukin sa kanyang kaharian? Anong isasagot mo? Kasi lahat tayo mga kapatid, haharap sa hukuman ng Panginoon. There is a judgment day. May judgment day kasi. Yung katawang ito, mga kapatid, may iwan to dito sa lupa. Mahihiwal ito, mabubulok ito. Mabubulok yan, mga kapatid. Aharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Lahat ng tao, lahat ng patay, muling bubuhayin, haharap sa Panginoon. Ano ang sasabihin mo sa Panginoon? Bakit kanya papasukin? Ano sasabihin mo? Ang dami ko kasing alam sa Biblia. Alam ko yung mga law. Yun. Hindi kasi, I belong to this, nasa lahi ako
ni Aaron, yung pinakaunang, yung Levites, nasa lahi ako. You know what happened pagdating sa law? Yung dalawa niyang anak, namatay nga eh. Sabi ni Moses, okay, pwede kang magluksa, pero wag na wag kang ano, baka ikaw pati mamatay. Sa kabanalan ng Panginoon, sinabihan ni Moses. Mga kapatid, kaya mga kapatid, ang Diyos ang umabot sa atin. Hindi kasi natin siya kayang abutin. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, sinuman ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? At dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. At ang sabi niya, walang maidadahilan ang sinuman. Walang excuse. Wala ring exempted. Lahat haharap sa hukuman ng Panginoon. So ano ang gusto ng Panginoon? Humble yourself before the Lord. Pagpakumbaba ka sa Panginoon. Panginoon, narito po ang aking buhay. Humingi po ako ng tawad sa iyo. Ganun. Hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. For no one can ever be, no one can ever be made right with God by doing what the law commands. You see it? The law simply show us how sinful we are. Kita nyo na mga kapatid? Maliwanag, di ba? It's clear. Ha? The law simply shows us how sinful we are. See, look, Jews, you're saying now, kayong mga Hudyo, sinasabi nyo ngayon, the oracle of God, sa inyo nakipagtipan ng Diyos, alam nyo ang kautusan, you fast twice a week, you're always in the temple, you are doing the offerings and offering, yung Thanksgiving offering, lahat ng offering. But you know what? You know what? The law simply show us how sinful we are. Because it's only to cover up. But the sin is still there, mga kapatid. Natatakpan lang dahil doon sa mga handog. Pero hindi talaga nalilinis. Kasi ang totoong makapaglilinis lamang ng kasalanan ng tao ay yung walang bahid na kasalanan. At yan ay ang dugo ni Kristo. Hindi tinatakpan lang ang ating kasalanan, kundi wipe out. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the blood. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. That's why they are waiting for the Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pagsunod. Saan? Sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan, ano ang ginagawa ng kautusan? Ay ang ipaalam sa tao na siya'y, alin? Nagkasala. Ikaw, ako, kapatid, lahat ng taong nabuhay dito sa mundong ito, mga kapatid, kailangan ang habag at biyaya ng Diyos. At makakamit lamang natin yan, kapatid, ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanila noon, hanggang ngayon ay para sa atin, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang buhay ni Kristo, ang kanyang katawan, na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, para sa iyo at para sa akin. Kaya mga kapatid, ang tanging magagawa lang natin, mga kapatid, ay isuko natin ang ating buhay. Pakumbaba tayo at magsisi sa ating kasalanan at kilalanin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama at patuloy po namin kayong ipinapanalangin. We love you and God bless you. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos.
the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.